Magandang araw mga bata! Halina't matuto kasama si Teacher Pam. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ikalawang linggo. Mga bata, ano ang iyong nararamdaman sa tuwing nakakakita ka ng aso na hahabulin ka? Kapag aksidente mo namang nabasag ang plato sa inyong bahay, ano kaya ang mararamdaman mo? Ngayon mga bata, pansinin ng larawan. Ano kaya sa palagay ninyo ang nararamdaman ng mga ipinapakita sa larawan? Ang dalawang magkaibigan na ito. Ano naman kaya ang nararamdaman ng nanay sa kanyang anak sa larawan na ito? Alam niyo na ba kung ano ang ating aralin ngayong araw na to? Ang mensahe ngayong araw ay, ako ay may emosyon. At ang mga emosyon na ating tatalakayin ay takot o sa Ingles, afraid. Tuwing kailan ka nga ba natatakot? Ikaw ay natatakot tuwing una, nakakakita ng mga hayop na kinakatakutan mo. Ikalawa, kapag dumidilim ang iyong paligid, ikaw ay natatakot din. Ikaw din ay natatakot kapag alam mo na ikaw ay masasaktan kapag nagpapabunot ng ngipin o di kaya naman ay nagpapabakuna. At kapag meron kang kasalanang nagawa, madalas ikaw ay nakakaramdam ng takot. Ang susunod naman ay galit o sa Ingles, mad. Ikaw ay nagagalit tuwing una, hindi mo nakukuha ang mga bagay na iyong gusto. At ikalawa, kapag ikaw ay inaaway ng ibang bata, madalas ikaw ay nagagalit din. Samantalang, kapag mayroong mga batang nagdadamot sa inyo ng mga bagay, kayo ay nagagalit din. At sa tuwing nasisira ang sarili ninyong laruan ng ibang bata, madalas kayo ay nakakaramdam ng galit. Pero, tandaan, paano nga ba lumaking matapang at hindi magagaliting bata? Palaging tandaan na ikaw ay maging una, madasalin. Ikalawa, mapagpasensya. At ang ikatlo, mapagmahal sa kapwa. Matutong isipin lahat ng inyong magiging gawain sa oras na makaramdam ng galit. Paglalahat ng aralin. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Ang lahat ng tao ay mayroong nararamdamang emosyon. Ang emosyon na ating tinalakay ngayong araw na to ay takot at galit. Sabihin mo nga kung ikaw ba ay matatakot o magagalit kapag nasira ang laruan. Takot o galit? Kapag nakita ka ni nanay na ang dumi-dumi ng mga damit mo, matatakot ba o magagalit? Kapag ikaw ay nakakita ng palaka, ano ang mararamdaman mo? Takot o galit? Kapag natabig mo naman ang florera at nabasag ito, ano ang iyong mararamdaman? Sa tuwing nakasakay ka naman sa rides, ano kaya ang nararamdaman mo? Subukan natin mga bata. Sa inyong kwaderno, iguhit ang mga mukha ng takot at galit. Kayang-kaya niyo yan mga bata.
Oras na para sa gawain. Bilugan at kulayan ang mga emosyon na ipinapakita sa larawan. Oras na para balikan natin ang letra na pag-aralan natin kahapon. Balikan ang tunog ng letrang M. Ano ang tunog ng letrang M? Sa tulong ng inyong mga guro, bigkasin ang tunog ng bawat larawan. Subukan natin. Hanapin sa mga bagay na ito ang mga nagsisimula sa tunog M. M. Mga babae at lalaki, ibigay ang tunog ng letrang M. Oras na para sa gawain mga bata. Gamit ang pira-pirasong mga papel, dikitan ang titik M. Samantalang sa ibabang bahagi naman ay bilugan ang letrang M sa bawat salita. Ngayon mga bata, balikan natin ang bilang na ating tinalakay kahapon. Ito ay ang bilang 1. 1. Isang araw. 1. 1. Isang talong. 1. 1. Isang mangga. 1. 1. Isang karot. Narito ang paraan ng pagsulat ng bilang 1. Makinig mabuti sa iyong guro, mga bata. Subukan mo nga ito. Bakatin at isulat sa hangin ang bilang 1. Oras na para sa gawain mga bata. Bakatin gamit ang kulay pulang Crayola ang bawat bilang 1. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkilala ng kulay. At ang kulay na ating kikilalanin ngayong araw na to ay kulay pula. O sa Ingles, red. Pula, red. Pula, pulang strawberry. Ulitin mo nga. Pula, pulang sombrero. Pula, pulang payong. Pula, pulang mansanas. Pula, pulang kamatis. Ulitin natin ang mga bagay na kulay pula. Ano-ano ang mga ito, mga bata? Oras na para sa gawain. Bilugan at kulayan ang mga bagay na kulay pula. Dikita naman ang pira-pirasong pulang papel ang loob ng puso. Magaling mga bata!